Praise the Lord. Isa pong magandang umaga sa bawat isa po sa atin. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o God sa umagang ito, bagong buhay, bagong kalakasan, bagong pag-asa na patuloy na ibinibigay mo sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil pinagkakatipon-tipon mo ang iyong mga anak, dinala mo ang kanilang panyapak sa iyong tahanan upang ikaw ay papurihan at upang mapakinggan ka sa araw na ito. Kaya dalangin ko, O Diyos, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. Okay. Nakahanda na po ba tayo sa kanyang salita? Amen. Kaya kung handang-handa na, please open your Bible in the book of Matthew 11, verses 28 to 30. Yan po yung text po natin sa umagang ito, na ang sabi po dyan sa Matthew 11, verses 28 to 30, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light." Praise God. So yun pong ating pag-uusapan sa umagang ito. It is about God may send a load, but He will never send an overload. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay may mga load as of now. Sabihin na natin itong load na ito yung mga testing, trials, na nangyayari sa buhay ng bawat isa na nagbibigay po ng kabigatan sa buhay po natin. At alam po natin that there is no one exempted, that all of us may kanya-kanya pong load, no, na hawak or dala-dala ang bawat isa. Pero ang alalahanin mo at isipin, mga kapatid, ibinigay man yan ng Diyos, pero ang Diyos po, He's not going to give you an overload. Ibig sabihin sa mga testing trials na nangyayari po sa buhay natin, sabi ni Lord, kaya mo yan dahil ibinigay ko sa iyo. Dahil hindi ako magbibigay ng hindi mo kaya. Kaya nga po doon sa ating binasa, sa ating text, sabi ni Lord, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Ito po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin na tunay po, bibigyan po niya tayo ng kapahingaan. And then sabi niya, "Take my yoke upon you and learn from me." Na ang nais po ng Panginoon, it's one of us. God is inviting it's one of us na siya po ay maging partner ng buhay natin. Na maging kasama po natin siya anuman ang daladala mo sa buhay mo ngayon, kapatid. Kaya kung ating titingnan, mga kapatid, hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng mga bigatin na hindi po natin kayang kargahin. Di ba in natural nga? Yun lang kaya mong buhatin, ang binubuhat mo. Pag hindi mo siya kayang buhatin, di ba, hindi mo siya binubuhat. So ang Panginoon, nagbibigay lamang po siya ng mga testing sa buhay na kaya natin. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, bagay sa iyo ang problema mo, kapatid. Yeah. Bagay na bagay. No. Kaya ibinigay po ng Panginoon, hindi po niya ibinigay dyan sa katabi mo. Dahil alam ni Lord kung ano po ang kaya ng bawat isa. At hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng mga kabigatan sa buhay na hindi po natin kaya. So, kung ang Panginoon po ay nagbibigay siya ng kabigatan, pero hindi po overload yung kanyang binibigay. So when you feel you are overload, pag ang akala mo, kapatid,
Lord, parang sobra na. Tama na po, Panginoon. Alam po ninyo, tuturuan po tayo ng salita ng Panginoon kung ano po ang ating gagawin. So when you feel you are overloaded, remember, number 1 is that don't get bitter. Oh, ayan. Huwag tayong sasama ng loob. Huwag nating sisisin ang Panginoon. Lord, bakit naman ganito ang buhay ko? Ang bigat-bigat. Kapatid, remember, huwag po tayong maging mapait. Bitter, di ba? Pag sinabing bitter, mapait. Ibig sabihin, huwag tayong parang bang kalaban mo na ang mundo. No? Huwag po nating awayin ang mundo. Aawayin ang mga taong nakapaligid sa atin. Pati buhay mo, inaaway mo tuloy. Nang dahil sa ang alam mo, ang bigat-bigat na po ng testing. No? Nang dala-dala mo, ng bagahe sa buhay. Pero kapatid, sabi ng Panginoon, don't get bitter. Hindi po yan yung magiging dahilan para yung buhay natin ay katulad ng ampalaya na mapait. Pero may nagluluto ng ampalaya na hindi mapait. So, ganun din po mga kapatid. Sabi po sa Hebrews 12 verse 15. Sabi niya, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. So, pag-ingatan ninyong mabuti na huwag tumalikod, sabi diyan, ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag po tayong tatalikod, mga kapatid, sa pag-ibig ng Diyos. Kaya anuman po yung pinagdadaanan natin, nandyan ang Panginoon na sinasamahan po tayo dahil mahal tayo ng Panginoon. Mahal ka niya, kapatid. Dumating man po tayo sa time na may bagyo ng buhay, katulad last week, di ba? Sino yung mga nabagyo dyan? Signal number 10. But praise the Lord. Pero kinabukasan, parang wala lang. So, ganyan lamang po ang buhay sa mundong ito. So, wag po sana tayong magtanim ng sama ng loob. Nang dahil sa kabigatan, nandun na po na ang nangyayari sa buhay natin, parang, sabi ko nga, kaaway mo na ang mundo. Maging sa mga nakapaligid sa ating galit ka. Wag, mga kapatid. Kundi ang gawin po natin, patuloy po tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Damhin ang pag-ibig ng Panginoon. Okay? So kung dumarating man po ang load sa buhay, no? Nang alam mo you are overload. Remember number 2, do not let your heart be troubled. Yan ang sabi ng Panginoon. Do not let your heart be troubled. Huwag mong hahayaan na ang pusong yan ay mapuno ng kabigatan. Sabi ni Lord in John 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Kapatid, it was prophesied already. Hindi pa man po tayo isinisilang sa mundong ito. Sabi na po ng ating Panginoong Jesus, in this world, you will have trouble. Sa mundong ito, may mga kabigatan na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Pero ang sabi ni Lord, but take heart, I have overcome the world. So ito po ang napakagandang balita, mga kapatid, na napagtagumpayanan na po ng ating Panginoong Jesus ang mga pasakit, ang mga hirap sa mundong ito. Kaya kung ang tao po ay isasali sa kanyang buhay, maging partner niya ang Panginoon sa kanyang buhay, meron kang kasama na haharapin anumang klaseng trouble ang nangyayari sa buhay mo, kapatid. Kaya wag po sana nating iwanan ang Panginoon. Sabihin mo dyan sa katabi mo, wag mong iiwanan ang Panginoon.
Dahil kung iiwanan po natin ang Panginoon, mga kapatid, no? Tayo rin po yung magiging lugi. Kasi iniwanan mo ang Diyos. Dahil ang Diyos, ni kailanman ay hindi Kanya iiwanan. Ang Diyos na tinanggap po natin sa ating buhay, na iintindihan niya kung sino ka. Na minsan, meron tayong mga ugaling hindi nakakalugod. But you know, the understanding of God ay napakalawak. Yung Kanyang pangunawa, na still pa rin po na ipinapakita niya ang Kanyang pagmamahal. Dahil ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang kahinaan. Yang katabi mo, minsan yan hindi mo yan naiintindihan, di ba? Minsan yung katabi mo pasaway. Yung mga taong nakapaligid sa atin, minsan mga mahal natin sa buhay, minsan pamilya natin. Pero ang Diyos po, mga kapatid, kayang-kaya po niyang unawain sino ka man at ano ka man sa mundong ito. Tanggap ka ng Panginoon. Tanggap po tayo ng Panginoon. Hindi po niya tinitingnan. Nung pinili po tayo ng Panginoon, hindi niya tiningnan na, ito dapat yung piliin ko. Dahil ito ay magaling, ito ay maganda, marami siyang magagawa para sa akin. Pero hindi po. Kundi, pinili ng Panginoon ang bawat isa dahil nakita ng Panginoon kung anong klaseng puso meron tayo. Na ang pusong yan ay pwedeng baguhin ng Panginoon. Matigas man na puso, ito po ay pwedeng palambutin ng Panginoon. Kaya salamat kay Lord. Dahil binibigyan po niya ng pag-asa ang bawat isa sa atin. So mga kapatid, ano man po yung pinagdadaanan natin, sabi ni Lord, pwede po nating mapagtagumpayanan dahil ang Diyos na tinanggap natin sa buhay natin, He can overcome the world. Kaya overcomer yung katabi mo. Sabihin mo yan, overcomer ka, wag mong kalilimutan. Overcomer po tayo. Na kung titingnan po natin, bawat isa po sa atin, maraming pinagdaanan. Tingnan mo ngayon katabi mo. Tingnan mo. No. Yang katabi mong yan, napakarami niyang pinagdaanan sa mundo. Maraming mga dumating sa buhay niya, pero makikita mo pa rin nakangiti. Isn't it? So, ganyan po ang buhay, mga kapatid. Umulan man, pero sisikat pa rin ang araw. Kanina, di ba sa street preaching, biglang bumuhos ang ulan. Buti na lamang at parang merong shade doon. So, tuloy pa rin. Hindi tayo tumigil kahit na umuulan. At nung patapos na ang preaching, patapos na rin ang ulan. Biglang uminit. So rain or shine. Dahil kinakailangang ihayag ang salita ng Panginoon. So sa mundong ito, mga kapatid, pag may Kristo sa buhay, we are an overcomer. So kayang-kaya po natin yan. So walang mag-give up po, mga kapatid. Number 3. Number 3 po, when you feel you are overloaded, ang alam mo, grabe na Panginoon, sobra na, kay bigat ng buhay. Ang isipin mo, kapatid, is that, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition. Ito po yung gagawin natin, mga kapatid. Do not be anxious about anything. Huwag daw po tayong mag-alala sa lahat ng bagay. Ano ba ang ipinag-aalala mo, kapatid? Minsan kasi, wala pang problemang dumarating. Pero sa isipan mo, may problema na. Meron ka lang narinig. No? Dinagdagan na ng isipan mo. So do not be anxious about anything. But in everything, by prayer and petition. Yan po ang dapat nating gawin, mga kapatid. Panalangin. Panalangin sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon.
Dahil ang Diyos po, siya ay Diyos na sumasagot ng ating panalangin. God answers prayer, mga kapatid. Kaya yung panalangin po natin, yung prayer life po natin, ayusin natin. Sabihin mo ulit dyan sa katabi mo, ayusin mo yung prayer life mo. Yes, ayusin po natin ang prayer life natin. Sabihin mo ulit, huwag mong hahayaan na yung cellphone mo ay nakawin ang yung prayer time. Ang cellphone po natin ay magnanakaw. Ninanakaw niya ang oras natin, imbis na manalangin ka, pindot-pindot ang ginagawa natin. Nakakalimutan natin. I-priority po natin, mga kapatid. Dahil kung susundin po natin ang nais ni Lord na gagawin natin, kahit na anong klaseng bagyo, ay kayang-kaya po nating mapagtagumpayanan. Kaya ang problema din po ay nasa atin. Kaya sabihin mo dyan sa sarili mo, ikaw sarili, problema ka minsan. Yes. Yeah. At ang ginagawa pa natin, no? Ayan, naghahanap tayo, nagtuturo tayo ng iba na sila yung dahilan. Eh kung tutuusin, ikaw naman ang may gawa. Kaya tingnan po natin, mga kapatid. In Philippians 4:6-7, sabi ni Lord, do not be anxious about anything, but in every situation, sa lahat ng pagkakataon, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ayan, ibigay natin sa Panginoon, ialay natin sa Panginoon. At ang sabi ni Lord, ang kanyang pangako in verse 7, and the peace of God, ang kapayapaan ng Diyos, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So magiging payapa, mga kapatid, ang ating puso't kaisipan. Bakit? Kasi nga ibinibigay mo sa Panginoon. Kaya matuto po tayo, mga kapatid, na anuman po yung load na nasa atin, sabi nga niya dyan, by prayer and petition, ibigay sa Panginoon. Ano ang problema mo ngayon, kapatid? Ano ang kailangan mo sa Kanya? Ibigay sa Panginoon. At mararamdaman natin, mararanasan natin ang kapayapaan na ibibigay ng Panginoon. Kapayapaan. Yan po ang nagpapatunay na tunay na may Kristo na nagahari po sa buhay natin. The peace of God. Reign in your heart. It will guard your heart and your mind. Another po, when you feel you are overload, remember to trust God. Tiwala sa Diyos. Tiwala lamang po yan, mga kapatid. Pagtitiwala sa Diyos. Proverbs 3 verses 5-6. Trust in the Lord with all your heart. Buong puso na magtiwala sa Panginoon. And lean not on your own understanding. Ang nais po ng Panginoon, buong puso na ikaw at ako ay magtiwala sa Kanya. Dahil kung buong puso po tayong nagtitiwala sa Kanya, makakaasa po tayo na gagabayan tayo at tutulungan ng Panginoon. So sabi niya, in all your ways, submit to Him. Submit, magpasakop po sa Panginoon. At aayusin niya kung maguluman ang buhay mo ay kayang-kayang ayusin ng Panginoon. Ano ang gagawin? Magpasakop po sa Kanya, magtiwala sa Diyos. Dahil naniniwala po ako na kung tunay ang pagtitiwala natin sa Panginoon at tunay na ibinibigay po natin ang buong buhay natin sa Kanya, meron at merong gagawin ang Panginoon. Kahit na may bagyo sa buhay, magiging payapa pa rin po ang buhay mo. No? At makakapamuhay ka pa rin na masaya sa mundong ito.
in spite na may bagyo sa buhay. Dahil, sabi nga niya dyan, no, kasama mo ang Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ang pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala, 100% ang ibigay po nating tiwala sa Diyos. Dahil ang Diyos po, ni kailanman, ay palaging nandyan, na kayang-kaya kanyang tulungan, anuman ang sitwasyon, anuman ang kinakaharap mo sa mundong ito. Kaya, wag po nating kalilimutan, nagbibigay man po ng load ang Panginoon, dahil ang sufferings, ang problema, ay bigay ni Lord, isn't it? Kaya may tracks tayo na sabi doon, suffering is God's design. It is God's design. Pero ang kagandahan po, God will still make a way so that you and me, we can overcome anumang klaseng temptasyon or anumang klaseng trouble ang nangyayari sa buhay natin. Dahil ang Diyos, hindi siya nagbibigay ng hindi natin kaya. Kaya nga sabi natin, God may send a load, but He will never send an overload. Kaya wala po sanang magsasabi, na grabe namang magbigay ng problema ang Panginoon. Kapatid, alam ni Lord na kaya mo yan. So maliit man o malaking problema, no? At the end, di ba, problema din yan? Oh. Yes. And there are times, may mga problema po sa buhay natin na wala ka namang ginawa. Pero, mamamangha ka na lang, solve na pala, wala na si problema. And there are problems in our life na ang kasagutan, mga kapatid, ay ang paglipas lamang po ng panahon. Pansinin mo sa iyong buhay. May mga nangyari sa buhay mo nang alam mo may problema. Wala ka namang ginawa. Pero asan na yung sinasabi mong problema? Kasi nga minsan advance pong mag-isip ang tao. Sabi ko nga, wala pang problema, pero sa iyo may problema na. Meron ka lang mapakinggan na kwento, no? May nagsabi lang sa iyo, "Uy, silakay mo, may kasamang babae." Ay nako, grabe na, no? Ayan. Nagkaroon na ng kwento sa isipan. Na sasabihin mo, "Ay, silakay ko, nangapit bahay na, meron ng iba." Ang sabi lang sa iyo, may kasamang babae. Baka yung kasama niyang babae ay maaaring nanay niya or kapatid niya. Hello? So, tingnan po natin mga kapatid. Okay, pagtitiwala sa Diyos. Number 5 po is that, have faith in God. No? Manalig, magtiwala sa Panginoon. Kaya kung ano man po yung nararanasan natin, sabi ni Lord, have faith in God. Manalig ka, manampalataya ka sa akin. Faith, pananalig. As a believer in this world, we need to live by faith and not by sight anymore. Lagi mo sanang tatandaan, kapatid, na sa mundong ito na ating ginagalawan, ikaw ay kinakailangang mamuhay ng may pananalig at pananampalataya sa Panginoon. In every areas of our life, i-apply po natin ang salitang pananampalataya, ang faith. Remember, without faith, it is impossible to please God. So sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya, nandun po na napupurihan ang Panginoon, na bless ang Panginoon. At kung makuha po natin ang favor ng Panginoon, ay rumaragas ang pagpapala, kapatid. Ang ibabalik ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay may nakahandang pagpapala. Kung gusto mong abutin or makamtan ang pagpapala
naggaling sa Panginoon, manalig ka sa Kanya, kapatid. Have faith in God. And Matthew 11, Mark 11, verses 22 to 24. Have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Verse 24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So, i-apply po natin yung ating faith. At ang kinakailangan po na maging faith po natin ay pataas na pananampalataya. Pataas na pananampalataya, mga kapatid. At alam natin that faith comes from hearing and hearing the message of God. Lumalago yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan po na tumutusok po ito sa puso ng bawat isa. Yung ating MC sabi niya 23 years ago, nagpa-counsel siya kay Pastor Aldrin ng more than 2 hours kinagabihan. Sabi ni Pastor Aldrin, sama ka, punta ka ng Tagalog congregation. Pagdating niya doon, mula umpisa po yung mensahe, ang alam niya, siya yung tinutukoy ko. Galit na galit sa akin. Natapos ang mensahe, pumunta ng Aryon, isinumbong ako kay Pastor Moses. No? Sabi niya, ganito po ba ang mga preacher ninyo? Hindi ko kilala yung preacher doon sa Tagalog. Bakit niya ipinangangalandakan ang aking buhay? Anong malay ko sa kanya? Hindi ko naman siya kilala. No? Tapos, nung makita pa niya si Pastor Aldrin, sinita, pastor ka pa naman, napaka-chismoso mo. Pero alam po ninyo, kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. No? Kaya siya rin po yung kwento ni Bishop Moses, na nung nag-preach ng Tagalog, sabi niya, at bumuka ang daga. Kinain, yung tatlong sino? Yung kinain, yung bumuka ang lupa. Yun. Si Datam, right? Hindi niya maintindihan yung word na daga. Bumuka ang daga. Sabi niya, talagang hindi siya mapakali. Paano po bubuka ang daga? Kasi ang daga is rat. Paano nga naman bubuka ang rat na yan, ang dagang yan, at kakainin ang 3 tao? Kaya talagang kinakailangan Tagalog, talagang hindi siya still remember, talagang sabi niya, excuse me po, paano po bubuka ang daga? And then, na-realize po ni Pastor Moses during that time, ay, lupa. Kaya siya yung kwento na hindi makalimutan ng bumuka ang daga. Siyempre, bago siya, hindi pa niya alam ang kwento tungkol sa Biblia. At andun yung kanyang hungerness for the Word of God. Kaya, kahit na sino, isn't it? Pag hindi mo alam yung kwento, at biglang ganun yung sinabi, talagang mag-iisip ka, paano ba naman bubuka ang daga? Yun pala, bubuka ang lupa. So praise the Lord. Because the Word of God is powerful. Makapangyarihan po, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kaya kailangan po nating makinig sa salita ng Panginoon. Kung gusto po nating mabago ang buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, babaguhin po niya ang buhay natin dahil makapangyarihan ang kanyang salita. Na kung susunod po tayo sa salita ng Panginoon,
meron po siyang gagawin sa buhay po natin. So sa pakikinig ng kanyang salita, nandun po na talagang lumalago yung ating pananalig, pananampalataya. The more na nakikilala po natin kung sino ang Diyos na tinanggap natin sa ating buhay. Kaya kung gusto mo pong makilala at magkaroon ng tamang relasyon at maayos na relasyon sa Panginoon, we need the Word of God. Kaya kung araw po ng day off po natin, punta po tayo sa tahanan ng Panginoon. Huwag po nating sayangin ang mga kapatiran po natin na nasa outreaches. Kung kayo po ay nasa park, praise the Lord, dahil may place na ibinigay si God. Yun po yung ating church. Dahil may mga grupo po tayo dito na sa park lamang po sila nag-gather, but praise the Lord. Dahil kahit nasa ang lugar, pwede po nating papurihan ang Panginoon. Salamat dahil meron po tayong joint fellowship ngayon. Pinagsama-sama po tayo ng Panginoon. No? Pero pag sa susunod na linggo, nasa iba't ibang lugar po tayo, sige, just go on. Magpatuloy po tayong magparami, mga kapatid. Huwag po nating sayangin ang pagkakatawag ng ating Panginoon. Huwag nating sayangin ang salita ng Diyos. Sa mga baguhan po natin na nakasama sa umagang ito, mga kapatid, makapangyarihan po ang salita ng Diyos. At ito ang kailangan natin. Dapat balanse lamang po ang gawin natin sa mundong ito. Hindi lamang po tayo nakafocus in our physical and natural life, but even our spiritual life. Dahil ang spiritual life po natin, ito po yung walang kamatayan. At pagdating natin sa kaharian ng Panginoon, it will become a perfect life. Kaya kung nais mo na maging perpekto ang buhay mo, ma-experience mo ang perfect life, kapatid, habang ikaw ay buhay pa sa mundong ito, you need to do your best na maglingkod sa Panginoon. Sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag mong sayangin ang pagkakatawag ni Kristo sa iyo. Kailangang sabihin natin. No? Huwag nating sayangin, mga kapatid. Dahil hindi po lahat ay tinawag ng Panginoon. Katulad ngayon, napakarami pong nandyan sa labas. Pero salamat kay Lord, dahil ikaw ngayon ay nasa presensya ng Panginoon. At ang pagpunta natin sa tahanan ng Panginoon, there is a blessing. Dahil isa ito sa pagsunod natin sa utos ng Panginoon. Na magtrabaho tayo ng 6 na araw, ang ika-7 araw, our rest day, inialay natin sa Panginoon. So ibig sabihin, there is a blessing. May pagpapala, kapatid, na nakahanda ang Panginoon para sa iyo. Bawat isa po sa atin ay may inihandang pagpapala ang Panginoon. Ang tanong lamang, maaabot mo kaya ang pagpapalang ito? Makakamtan mo kaya ang pagpapalang ito? Kapatid, ang sagot, if we're going to obey the Word of God. Pag tayo po ay sumusunod sa utos ng Panginoon, I believe, na maaabot natin, makakamtan natin ang pagpapala na galing sa Kanya. So manalig po tayo sa Panginoon. Another po, when you feel you are overloaded, remember, always depend on God. Always depend on God. Palagi po na mag-depend po tayo sa Panginoon. Pag sinabi po natin nagde-depend tayo sa Kanya, sinasabi natin na, Lord, tunay, wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Psalm 94 verses 16 to 19. Sabi po dyan sa Psalm chapter 94 verses 16 to 19, Who will rise up for me against the wicked? Who will take a stand for me against evildoers? Sino nga ba ang tutulong sa iyo, kapatid? Unless the Lord had given me help. So tanging ang Diyos lamang ang pwedeng tumulong sa iyo, kapatid. I would soon have dwelt in the silence of death. When I said,
My foot is sleeping. Your unfailing love, Lord, supported me. Mararanasan natin ang pagmamahal ng Panginoon. When anxiety was great within me, another word of anxiety ay stress. Kaya kung nai-stress ka, kapatid, grabing stress ang nararamdaman mo. Sabi ni Lord, your consolation brought me joy. No? Papalitan ko yan ng kagalakan, bibigyan kita ng kagalakan. Kaya sabihin mo ulit dyan sa katabi mo, huwag ka nang ma-stress. Huwag na po tayong ma-stress. Hindi po bagay sa atin. Nakaka-stress man po ang employment natin minsan. Kasi yan yung number 1 na nakakapagbigay stress po. Pero alam po ninyo, okay lang yan. Anyway, hindi naman panghabang panahon sila ang amo mo, isn't it? Madali lang palipasin ang 2 taon. Lalo na sa mga may bago na medyo hindi maintindihan ang ugali ng amo. Madali lang pong palipasin ang 2 taon. At kung just in case, terminate ka, praise the Lord. Ibig sabihin, pag nagtitiwala sa Panginoon, God is able to give you another one. Kaya wala po tayong dapat ipangamba. Because God knows ang sitwasyon ng bawat isa. Alam ng Panginoon ang kaya mo at hindi mo kaya, mga kapatid. Tiwala lamang po sa Panginoon. Mag-depend po tayo sa Kanya. Ipagkatiwala po natin ng buong buo ang buhay natin sa Panginoon. Number 7 po, when you feel you are overloaded, remember, don't quit. Yan. Don't quit. Hindi po natin bokabularyo itong quit na word. Yeah. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, tanggalin mo ang salitang quit sa buhay mo. Yes, tanggalin mo. Yung word na quit, tanggalin natin. Dahil hindi po bagay sa atin ang quit na word. Kundi ang bagay sa atin ay hope, may pag-asa. Kung sa mundo nga habang buhay may pag-asa, tayo pa kaya na nakakakilala sa Diyos, may Kristo sa buhay. Kaya mga kapatid, don't quit. 2 Timothy 4 verse 7. Sabi po dyan, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So mga kapatid, ito po yung tanging laban or away natin sa mundong ito. Makipag-away ka, kapatid, pero sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. So sabihin mo ulit dyan sa katabi mo, huwag kang makipag-away sa tao. Huwag tayong makipag-away sa tao. Kundi makikipag-away lamang po tayo dahil ipaglaban natin ang ating pananampalataya. I have fought the good fight. The good fight of faith. So, mga kapatid, don't quit. Kinakailangan po na ma-finish po tayo doon sa takbuhin po natin. Actually, bawat isa sa atin, tumatakbo. And we need to finish the race. Because at the end of that race, wala pong first prize, second, third. As long as we're going to finish the race, merong reward na naghihintay po sa bawat isa. Ang mahalaga matapos po natin ang takbuhin po natin, mga kapatid, at makakamtan po natin ang biyaya, ang pagpapala ng Panginoon. Jeremiah 29 verse 11. Sabi ni Lord, do not quit because I know the plans I have for you. Alam ni Lord ang plano, mga kapatid. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Declares the Lord, plans to prosper you. Ito po ang plano ng Panginoon, na ikaw ay pagpapalain niya. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Ang ganda po ng plano ng Panginoon.
sa bawat isa sa atin. So itanim po sana natin ito sa ating puso't kaisipan, na sa mundong ito, hindi ka kawawa, kapatid. Amen. Kundi may Diyos na naghahari sa buhay natin. At ang nais ng Panginoon ay pagpapalain niya ang buhay natin. Kaya kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon and we just go on, may gagawin ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Isaiah 55, 8-11. Sabi niya ulit, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. As the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater." And the last verse, "So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it." So nagpapatunay lamang po na ang salita ng Diyos, ang pangako ng Panginoon ay kanyang tinutupad. Hindi po siya katulad ng tao na kung mangako ay maraming napapako. Pero ang pangako ng Diyos, 100% mga kapatid, ito po ay sinusunod ni Lord. Kaya napakaraming pangako ang Panginoon. Kaya kung gusto po nating makamtan ang pangako ng Panginoon na ito, kapatid, nandyan po, lubusan po tayong manalig at magtiwala sa Kanya. So do not quit, don't quit. Hindi po yung mga problema natin ang dahilan para ikaw ay lalayo sa paningin ng Diyos. Dahil kung ikaw ay aalis sa presensya ng Panginoon, nang dahil lamang po sa problema sa buhay, saan ka patutungo, kapatid? Lalo ka lamang mapapahamak. Di po ba pag literal na may bagyo, katulad noong signal number 10, marami sa atin ang hindi nag-stay sa bahay ng amo. Hindi tayo makalabas kasi alam natin na kung lalabas ka, ay lalo kang mapapahamak. No? Maa-aksidente ka sa labas. And you are more safe kung ikaw ay nasa loob ng bahay. Ganon din, mga kapatid. So kung may testing, may mga trials sa buhay, damor sana na kumapit tayo at ilapit natin ang sarili natin sa Panginoon. Huwag mong iiwanan ng Diyos. Dahil kung iiwanan mo, lalo ka lang mapapahamak, kapatid. Amen. Kaya, don't quit. Hindi po yung mga testing ang magiging dahilan para mawala tayo sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Huwag nating sayangin ang ating naumpisahan. Sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag mong sayangin ang iyong naumpisahan, kinakailangang tapusin mo, kapatid. Tapusin natin. Dahil napakaganda po ng pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang pangwalo po natin, the last one, when you feel you are overloaded, remember to relax. Yan. Just relax. Diba? Oh, just relax. Remember to relax, mga kapatid. And Psalm 46 verse 10. Sabi po ni Lord, He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." So just relax. Dahil ang Diyos na pinaninilbihan mo, kapatid, pinaglilingkuran mo, ay Diyos na makapangyarihan at Diyos na walang makapapantay kailan paman sa Kanya.
So kung ang Diyos po na pinaglilingkuran natin ay makapangyarihan sa makapangyarihan, walang makakatalo sa Kanya. So ang gawin mo, edi mag-relax. Because you know and you know that everything hangs on God. Lahat po ay control ng Panginoon. Matthew chapter 6, verses 25 to 26. Sabi diyan, therefore, conclusion na yata, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink or about your body. Kaso sa atin, katatapos lang nating mag-breakfast, ano kayang lunch? Diba? What you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Mas mahalaga kang dihamak, kapatid, kaysa sa mga ibon. Kung yung ibon nga ay hindi nagtratrabaho, lumilipad lamang sila, padapo-dapo sa mga punong kahoy, pero buhay na buhay, how much more na ikaw ay ginawa ng Panginoon na kawangis niya. And God is able to provide your needs. Kaya wala po tayong dapat ipangamba, mga kapatid. Matuto po tayong mag-relax. Matuto po tayong maging payapa yung ating kaisipan. Hindi yung ang iniisip mo ay yung problema mo. Ang iniisip mo ay ang araw ng bukas. Kaya sabi niya doon sa verse 34, tingnan po ninyo ang salita ng Diyos na sinasabihan tayo in verse 34 of Matthew 6. Therefore, do not worry about tomorrow. Huwag po tayong mag-alala sa araw ng bukas. Kaya nga sabi ko, hindi pa dumarating ang bukas, nag-aalala ka na, kapatid. Malayo pa po ang Christmas. Pinoproblema mo na. Naku, baka wala na akong budget sa Christmas, malayo pa. Huwag mo nang problemahin yon. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Its day has enough trouble of its own. Its day. Kung ang araw na dumarating nga sa buhay natin ay may kanya-kanyang trouble, may kanya-kanyang problema ding dumarating, ikaw pa kaya, kapatid? So kayang-kaya po natin yan na mapagtagumpayanan. Kaya mga kapatid, tunay po na ang Diyos na pinaglilingkuran natin is going to send a load, but He will never send an overload. So when you feel you are overload, remember, sabi natin kanina, don't get bitter. No? Huwag maging mapakla ang buhay natin. Huwag maging malungkot ang buhay natin. Huwag maging mapait ang buhay natin. Do not let your heart be troubled. Alagaan natin yung puso. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition. No? Manalangin sa Panginoon. Trust God, magtiwala sa Kanya. Have faith in God, manalig sa Kanya. Always depend on God. Submit yourself to Him. Don't quit. No? Hindi po bagay sa atin yung word na, I quit. No? Remember to relax. And our conclusion, Psalm 23 verses 1 to 4. Na ang sabi po in Psalm chapter 23 verses 1 to 4, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Kung ang Panginoong Jesus, siya po ang pastol ng buhay natin, mga kapatid, you and me, we will lack nothing. That God is able to provide, sustain us, and our daily life, mga kapatid. We can experience the provision ng Panginoon. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Ito po ang gagawin ng Panginoon. Magiging mapayapa po tayo. Gagabayan tayo ng Panginoon. Verse 3, He refreshes my soul.
He guides me along the right paths for His name's sake. Aayusin ng Panginoon. Kung may mga kaguluhan man sa buhay, God is there. Kayang-kayang ayusin yan ng Panginoon. Ipagkatiwala mo po sa Kanya. And verse 4, sabi niya ulit, even though I walk through the darkest valley, na parang ang alam mo, pinagtakluban ka na ng langit at lupa, I will fear no evil. Wala akong dapat katakutan. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. So makikita po natin ang kamay ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon, His rod and His staff. The authority, the power that comes from God. Mai-experience po natin yung comfort ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya mga kapatid, wala po tayong dapat ipangamba sa mundong ito. May bagyo man po sa buhay, may mga pasanin man tayong mga load sa buhay natin, wala po tayong dapat ipag-alala. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita. Alam ko po, Panginoon, na sa umagang ito, marami sa iyong mga anak, Lord, na may mga dalahin, may mga kabigatan, may mga testing, may mga trials na nangyayari sa kanilang buhay. Panginoon, salamat, dahil napakaganda po ng pangako mo, O God, na magbigay ka man, Panginoon, ng mga testing dahil kaparti po ito ng buhay namin. Pero ang kagandahan, Panginoon, kung ikaw ay tunay na naghahari sa aming buhay, malalampasan po namin ito. Ma-overcome po namin ito, Panginoon, dahil nandyan ka, O God. Ikaw ang partner ng buhay namin. Ikaw ang kasama namin, O God, sa lahat po ng laban namin sa mundong ito. Kaya dalangin ko, O God, na huwag mo pong pababayaan ang buhay ng iyong mga anak. Ang mga tunay na nananalig at nagtitiwala sa iyo, huwag mo po silang pababayaan, Panginoon. Tulungan mo sila. Patatagin sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Kung may mga dapat ayusin man po sa buhay ng bawat isa, Lord, ikaw ang pag-asa. Ikaw po ang mag-aayos ng mga kaguluhan sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat, Panginoon, dahil patuloy, O God, na ikaw ang dakilang Diyos ang makapangyarihan na amin nga pong pinaglilingkuran. Salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa ating MC.